Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Flower of Evil na napalabas noong 2020. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagtatago siya sa ilalim ng trabaho ng isang bihasang panday ginto. Ang kanyang asawa, isang opisyal ng pulisya sa kriminal, ang naging panangga niya upang hindi mapansin araw-araw. Palihim siyang nagsasanay na ngumiti ng natural sa harap ng salamin gamit ang kanyang mataas na ik. Madali niyang nilinlang ang kanyang asawa sa loob ng kanilang 10 taon na pagsasama. Ngayon, kumanta siya, pumunta upang makita ang kanyang tunay na ina, para pilitin itong putulin ang kanyang relasyon sa kanyang manugang dahil alam niyang ayaw sa kanya ng kanyang ina. Ayaw niyang patuloy itong umasa sa relasyong ito, ngunit may mas malaking dahilan kung bakit ayaw niyang matuklasan nito ang kanyang sikreto. Nagpatuloy ang perpektong buhay na ito hanggang sa dumating ang isang reporter sa tindahan Hisang. Tinawag ng reporter na ito si Hong sa kanyang dating pangalang Heso. Lumabas na magkaibigan ang dalawa mula sa iisang nayon 18 taon na ang nakalilipas. Nang panahong iyon, sunod-sunod na pagpatay ang naganap sa nayon ng Jeonju. Pinatay ang pinuno ng nayon at biglang nawala ang anak nito. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan ng pulisya ang sandata sa bag Hisang na itinapon sa pampang ng ilog, at siya ay naging isang pag-anti na pinaghahanap ng pulisya. Hanggang ngayon, 18 taon na ang lumipas at ang kaibigan Hisang ay patuloy pa ring nagtutuloy sa kasong iyon hanggang ngayon. Ikinatwira ni Muji na ng taong iyon ay nagkaroon ng sunod-sunod na pagpatay sa nayon. Ang ama ni Hisang, na kinilala bilang mamamatay tao, ay patay na. Kaya ang pagkamatay ng pinuno ng nayon ay tiyak na kasalanan ni Sing, ngunit siya ay Sing, sinabing hindi siya ang mamamatay tao. Siya ay Sing, ayaw magpaliwanag ng marami, at kinasusuklaman niya ang kanyang kasalukuyang estilo. Perpektong buhay na sinira ng iba. Habang hindi nakikinig si Muji, kumanta siya, isinara ang lahat ng pinto at nilakasan ang musika. Pagkatapos ay kumanta siya, at nagmadaling sakalin si Muji. Malinaw na walang kapantay si Muji sa isang platero na may malalakas na kamay, kaya mabilis siyang nawalan ng malay. Nang gabing iyon, napuno ng tawanan ng isang huwarang pamilya ang silid kainan, ngunit sa ibaba ng bodega ay may isang lalaking nakatali ang mga kamay at paa. Humihingi siya ng tulong sa kawalan ng pag-asa. Kumanta siya, bumuo ng masayang buhay may asawa, ngunit peke ang lahat. Maging ang ngiti sa mukha Hisang ay peke. Ayaw ni Ian na pinapatuyo ng kanyang ina ang kanyang buhok, kaya kinuha niya ang hairdryer at tumakbo palabas upang hanapin ang kanyang ama. Kumanta siya, at tinanong ay Hisang kung saan nagpunta ang kanyang ina. Sumagot si Anna na pumunta ang kanyang ina. Pumunta sa talyer ng kanyang ama upang maglinis ng marinig ito, nagulat si Sing dahil nakakulong si Muji sa silong. Agad siyang kumanta, tumakbo pababa upang hanapin ang kanyang asawa. Mabuti na lang at hindi sapat ang lakas ng ingay na ginawa ni Muji, kaya walang hinala si Guan. Isang basag na tasa lamang ng tsaa ang kanyang natagpuan at inakala niyang aksidente itong nabasag ng kanyang asawa. Kumanta siya, hinimok ang kanyang asawa sa itaas para mag-almusal. Ang layunin ng kanyang asawa ay para hindi marinig ng babae ang paghingi ng tulong ni Mugen pagkatapos masayang matapos ni Jiwan ang almusal. Bumalik siya sa trabaho. Medyo kakaiba ang kasong kanyang pinangangasiwaan sa pagkakataong ito. Isang matandang babaeng mag-isang nakatira ang brutal na pinatay. Binunot ng mamamatay tao ang kanyang kuko sa kuko. Sinabi ng kasamahan ni Wan na ito ay katulad ng kakilakilabot na kaso kay Jeonju 18 taon na ang nakalilipas, at iyon ay kaso ng ama Hisang. Noong panahong iyon, ang 7 taong namatay ay nabunutan ng kuko. Binunot ng mamamatay tao. Tinapos ng mamamatay tao ang sarili niyang buhay. Di nagtagal pagkatapos, napagpasyahan ng dalawa na may ibang gumagaya na ngayon sa kanyang mga kilos. Samantala, sa bahay, kumanta siya, isinara ang tindahan. Pagkatapos ay bumaba siya sa silong upang tingnan ang kanyang biktima. Nang inig sa takot ang mamamahayag na si Mujin, kumanta siya, kakapunit lang ng tip. Nang magmakaawa si Mujin para sa kanyang buhay, kumanta siya ng malamig, tumingin kay Muji. Pagkatapos ay ipinaalala niya dito kung paano siya binyo-bully ni Muji 18 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, dahil si Sing ay anak ng isang mamamatay tao,
Kinamumuhian siya ng kanyang mga kaibigan, at si Mujin ang pinuno ng mga mapang api. Itinali nila, kumanta siya sa isang puno at binato siya ng mga bato. Ngayon, oras na para pagbayaran ni Muj ang halaga. Kumanta siya, idinikit ang hawakan ng martilyo sa mukha ni Mujin. Pagkatapos ay inulit niya ang sinabi sa kanya ng kausap. Kung sobra ang sakit, huwag kang magpigil. Sabihin mo sa akin na magiging masaya ako ng husto. Nang inag si Muj at sinubukang ipaliwanag iyon dahil bata pa siya. Noong panahong iyon, hindi pa niya alam kung paano mag-isip para sa iba. Mabuti na lang at kumakanta siya, walang balak pumatay ng kahit sino. Nagbanta lang siya na papatawagin ni Muj ang editor-in-chief para humingi ng ilang araw na pahinga dahil kung matagal na mawawala si Muj, paghihinalaan siya. Wala nang ibang paraan si Muj para sumunod bago umalis. Kumanta siya, yumuko malapit sa tainga ni Muji, kumanta siya, inamin na pinatay nga niya ang pinuno ng nayon. Pagkatapos noon, itinago niya ang telepono ni Mujin sa kanyang bulsa at saka itinago ito sa likod ng kanyang sikretong kabinet na may 2 kompartimento. Ngayon sa paaralan, binugbog si YHA ng isang kaklase hanggang sa damyugo ang ilong nito. Ang dahilan ay dahil niyakap niya ang manika ng kanyang kaibigan. Gusto ni Jiwan na magkasundo ang 2 pamilya dahil parehong may kasalanan ang mga bata. Ngunit tumanggi ang ina ng babae na magkasundo. Tinawag niya si Iya na isang magnanakaw. Nang marinig iyon ni Jiwan ay labis siyang nalungkot sa oras na ito. Kumanta siya, at dumating. Akala niya ay ipagtatanggol niya hisang na babae sa pamamagitan ng pag-awit, ngunit yumuko siya at inamin ang kanyang mga pagkakamali. Sinasabing iyon ay dahil hindi niya naturuan ng maayos ang hisang na babae. Pagkatapos ay kumanta siya, at pinahingi ng tawad si Iya sa mga kaibigan nito. Nalungkot ang babae, umiyak ng malakas at humingi ng tawad sa bawat isa. Pagkatapos ay sinisi ni Jiwan ang kanyang asawa sa kawalan ng pakialam sa nararamdaman hisang, ngunit kumanta ito, ngumiti lamang at pinayuhan ang kanyang asawa na kumalma kahit na siya lang at ahisang ang kumakanta. Sinabi niya na dahil sa kanyang pagtitiis, nagkaroon ng magandang reputasyon si Anna. Hindi naintindihan ng inosenteng babae, kaya tinanong niya ang kanyang ama kung ano ang ibig sabihin noon. Sabi ng anak, nangangahulugan ito na kung may masamang nangyari, walang babaeng maghay-hinala sa kanya. Alam ng lahat na parehong mali ang 2 bata, ngunit hindi inamin ng isa pang babae ang kanyang pagkakamali, at humingi ng tawad si Iya kaya sa paningin ng lahat, ang isa pang babae ang masama. Hindi naintindihan ni Iya ang prinsipyong ito. Nagpatuloy sa pagkain ang batang babae nang walang pakialam. Hindi niya hinayaang mawalan ng anak ahisang. Tiningnan niya ang manika ng may malamig na tingin. Mula noon, isa na siyang walang pusong tao. Nang bumalik sa kaso ng matandang babae na nabunot ang kuko, si Jiwan at ang kanyang mga kasamahan ay pumunta sa 2 ganap na magkaibang direksyon mula sa mga resulta ng pagsusuri. Alam ni Jiwan na ang bagay na dumikit sa balat sa daliri ng matandang babae ay lipstick ng babae, kaya inisip niya na iyon ang dahilan kung bakit pinutol ng mamamatay tao ang mga kuko ng matandang babae. Pagkatapos ay nais ng mamamatay tao na linlanggan ang mga pulis, kaya't peke niya ang pinangyarihan ng krimen upang maging katulad ng kaso, 18 taon na ang nakalilipas. Samantala, inakala ni J-Sub na ang mamamatay tao ay anak ng matandang babae dahil sinabi ng mga kawani ng welfare center na siya ay isang adik sa sugal at iniwan niya ang kanyang ina sa sentro para sa pangangalaga, ngunit ang matandang babae ay hindi mahirap. Nagpautang siya ng pera sa maliliit na negosyo at nangongolekta ng interes. Kaya naman napakayaman niya. Nag-donate rin siya ng malaking pera sa welfare center batay sa testamento ng matandang babae, ibibigay niya ang lahat ng pera sa welfare center. Wala siyang iniwang pera para sa kanyang anak, kaya inakala ni JS na ipinanganak itong may puot kaya pinatay niya ang kanyang ina. Habang pinupuntirya ni JS Sub ahisang, agad na napagtanto ni Guan na ang mga fingerprint sa testamento ay gawa ng lipstick sa daliri ng biktima. Noon lamang naunawaan ni JS Sub ang lahat. Nitong mga nakaraang araw, nakatuon si JS Sub sa mga ebidensyang ibinahagi ng babaeng empleyado sa welfare center. Nang tiningnan nila ang kamera ng elevator, napagtanto rin nila na binaligtad niya ang kanyang mga damit para gumawa ng alibay. Marahil dahil may mantsa ng dugo ng biktima ang mga damit. Pagkatapos ay hinanap ni Guan ang babaeng empleyadong ito, isiniwalat ni Guan.
na na-verify na ng pulisya na ang lipstick ang pumatay. Kailangan nila ang kanyang kooperasyon para kumuha ng sample ng DNA, ngunit agad siyang tumanggi. Sa panig na ito, sinubukan ni JS Sub na ilagay ang kanyang sarili sa isip ng babaeng empleyado. Pagkatapos ay naisip ni JS Sub ang pinakamadaling lugar para itago ang ebidensya. Hindi inaasahang natagpuan ito ni JS Sub sa rooftop. Agad na kinontak ni JS Sub si G1, kaya nakahanap sila ng mga nakakakumbinsing ebidensya para arestuhin ang tao. Dahil alam niyang hindi niya ito may kakaila, muling naglagay ng lipstick ang babaeng empleyado. At sinimulang ikwento ang buong pangyayari. Masyadong malaki ang naibigay na pera ng matandang babae sa welfare center, kaya araw-araw siyang pinapadala ng center para bisitahin ang matandang babae. Napakaraming baitang ang daan patungo sa bahay ng matandang babae. Kailangan niyang ulitin ang ginawang iyon araw-araw. Nagalit siya ng araw na iyon dahil hindi mahanap ng matandang babae ang selyo. Hiniram ng matandang babae ang lipstick ng babaeng empleyado para ilagay ang fingerprint nito sa testamento, at umupo ito habang nagbabalat ng mansanas sa tabi niya. Talagang nagustuhan ito ng matandang babae. Sinabihan din siya ng matandang babae na pumunta rito araw-araw para makausap siya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Halos sumabog ang matagal ng nararamdamang pagkailang. Naisip niya na kung mamamatay ang matandang babae, hindi na niya kakailang ganing umakyat sa mahabang hagdan, kaya pinatay niya ito. Pagkatapos ay humagulgol siya at tumawag ng pulis, at ngayong inamin na niya ang kanyang pagkakasala. Kay Guan, maaari pa rin siyang maglagay ng makeup at ngumiti. Ipinahiwatig din niya na baka may kasama si G1 na katulad niya sa isang walang emosyon at pekeng tao. Sinadya pa nga niyang umatake dahilan para makalmat ang mukha ni G1. Agad siyang sinampal ni Guan ng 2 beses ng masakit. Pagkatapos ay tinutukan ni Guan ng kutsilyo ang leeg niya. Ang matatalas na tingin ni G1 ay nagparamdam sa kausap niya ng panganib. Binalaan siya ni G1 na maaari ring pumatay ang mga pulis habang hinahabol ang mga sospek. Nang marinig niya iyon, agad siyang nagmakaawa para sa kanyang buhay. Sa gilid nito, nakaupo siyang nagbabasa. Kwaderno ni Muji. Natuklasan ni Hong na may nalalapit na appointment si Muji para sa isang panayam sa isang taong nagngangalang Sungi. Ang panayam ay tungkol kay Hong. Nagkataon lang na matagal na ring kakilala ni Hong si Sungi. Dati ay katrabaho ni Hong si Sungi. Noong panahong iyon, siya ay isang singer, wala siyang anumang mga papeles ng pagkakakilanlan, kaya noong isang gabi ay ninakawan ni Sungi. Siya ang sahod ni Sang, siya ang kumanta. Gusto niyang malaman kung ano. Ang 2 taong ito ay nag-usap tungkol sa kanya. Kaya pinilit niya si Mudge na itanong ang address ng pulong. Kumanta siya, tinawag si Sungi mula sa malayo. Di nagtagal, sinabi ni Gil na dati siyang katrabaho ni Hansu, ang dating pangalan ni Sang. At ngayong nabasa na ni Sungi ang artikulo tungkol sa kaso ng Jeonchu Village. Isinulat ng mamamahayag na si Mujin. Alam niyang siya, ang ama ni Sang, ay isang mamamatay tao, at si Sang ay isang pag-anting sospek. Nang katrabaho niya si Sang, nakita ni Sungi na kumakanta ito bilang isang taong walang emosyon. Pero ang pangunahing dahilan kung bakit gustong makilala ni Sungi si Mujin ay dahil kamakailan lang ay nakatanggap siya ng mga tawag na nagbabanta mula kay Hong. Labis siyang nagulat nang marinig niya iyon. Kumanta siya, at napaisip kung sino ang nagpanggap na siya noon. Naisip ni Gil na dahil balak niyang magnakaw, pera niya iyon noon. Ngayon ay ginagantihan na siya ni Hong. Kumanta siya na orihinal na balak niya. Upang patawarin si Sungi, kumanta siya. Sinabi kay Sungi na patay na si Hanso. Nakahinga ng maluwag si Sungi at sumagot na karapat-dapat mamatay si Hanso. Kaya kumanta siya, nag-isip muli. Kumanta siya, nadama na hindi niya mapapatawad ang lalaking ito. Isang maulan na gabi, isang lalaking nakasuot ng kapote at nakatikip ang ulo, ang pumasok sa isang pet shop. Dito siya bumili ng tali ng aso. Pagkatapos ay dumiretso siya sa isang Chinese restaurant sa loob. Maya-maya lang ay naghihintay na si Gil. Maya-maya ay hindi na makontak ni Gil si Muji, kaya nag-iwan siya ng voice message. Maya-maya ay nakita ni Gil ang lalaking nakakapote. Pumasok siya agad. Nagawa lang isiga ni Gil na malapit nang dumating si Heso para maghayganti sa kanya. Agad na sinaksak si Gil ng 10 beses hanggang sa siya ay namatay sa kalagitnaan ng gabi. Nagising si Guan at nalaman na wala ang kanyang asawa sa kanyang tabi.
Inisip niya kung saan ito pupunta ng 3:30 ng madaling araw. Agad niyang itinulak ang pinto para hanapin ito nang bumukas ang pangunahing pinto. Ang taong, si D ay nakasuot ng kapote na nakatatakip sa kanyang ulo, at siya ang kumakanta. Kalmado niyang tinanong kung gising ang kanyang asawa. Nagtaka si Ji-won kung saan siya pupunta sa ganitong oras habang malakas ang ulan, kumanta siya, iniabot ang isang supot at sinabing bibili lang siya ng beer. Ito ang paboritong inumin nilang dalawa, kaya hindi na naghihinala si Ji-won. Kahit ano, sa totoo lang, bumaba siya sa silong para pakainin ang mamamahayag na si Muji, ngunit nagkunwari itong nagiling ng lason at sinabing gusto niya itong patayin. Nataranta ang mamamahayag na si Muji at sumigaw ng tulong. Ang layunin ni Hisang ay ipaunawa sa kanya na kapag narito na siya, gaano man siya kasigaw, walang makapagliligtas sa kanya. Kung gusto niyang makalaya, kailangan niya ng kapalit. Natuklasan niya ang sikreto na matagal nang gustong itago ng mamamahayag na si Muji. Iyon pala ay tinulungan niya ang isang mamamatay tao nang hindi niya nalalaman. May video pa nga bilang ebidensya. Ngayon, kailangan niya ng video na iyon para takutin si Muji. Saka lang siya makakakanta. Siguraduhin mong hindi siya maglalakas loob na kondenahin ni Muji kung palalayain siya ng walang ibang pagpipilian. Kailangang sumuko si Muji. Kinabukasan, naroon siya, kumanta, binuksan ang computer sa mesa at natuklasan ang isang nakalock na folder. Kumanta siya, nakasaksak sa US. Maghahanda sana siyang kopyahin ang video, pero nang buksan niya ang file, kumanta siya, hindi niya mahanap ang video. Saka lang niya napagtanto na niloko pala siya ni Mojin. Nagsinungaling siya sa panloloko. Kumanta siya para makalayo, at sa sandaling iyon ay nakahanap siya ng paraan para makatakas. Ang mas mapanganib pa ay nasa labas lang si Guan. Lumabas na ang kasong kinasasangkutan ni Guan ay ang pagpatay sa isang Chinese restaurant. Natuklasan din ito agad ng mga pulis. May history pala ng mga tawag at mensahe ang telepono ni Gil. Ipinadala ito kay Muji. Kilala ni Guan si Muji, kaya pinapunta siya sa bahay ni Mujin para kumuha ng pahayag. Kumatok sa pinto si Guan at ang mga pulis sa labas. Kumanta siya sa loob, hindi nang ahas na gumawa ng kahit anong ingay. Inutusan ni Guan ang kanyang mga tauhan na buksan ang pinto at sumugod sa loob. Ngunit nang makapasok sila sa loob, wala nang tunog. Naramdaman ni Guan na mainit pa rin ang temperatura ng laptop. Patunay ito na may tao sa loob. Inisip niya na kakaalis lang ni Muji o nagtatago pa rin sa silid, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghanap ng mabuti. Hindi niya man lang pinalampas ang balkonahe sa labas. Nagtatago nga si Guan sa balkonahe. Unti-unting lumapit si Guan. Kumanta siya, pawis na pawis, bigla. Tinawagan ng isang kasamahan si Guan para bumalik at sagutin ang telepono. Ang tumawag ay ang kanyang asawa. Sabi ng anak nito na isang mamamahayag na nagngangalang Mujin ang pumunta sa kanyang pabrika ng alahas para hanapin si Guan, narinig iyon, at agad na umuwi. Umatras na ang lahat ng pulis. Mabilis din siyang nakatakas at mabilis na nakauwi. Pagkatapos ay kumanta siya, bumaba sa silong upang harapin si Muji, ngunit biglang nakatakas si Muji mula sa lubad. Agad na sumalakay si Muji, kumanta siya, ngunit dahil sa pagkatali ng maraming araw, nanghina ang lakas ni Mujin, kaya mabilis siyang nakontrol ni Hong. Sa huling minuto bago nawala ng malay si Muji, kumanta siya, sinipa siya sa gilid. Kumanta siya, sinabing hinahanap ng mga pulis si Muji. Akala ni Muji ay malapit na siyang maligtas, kaya humarap siya para takutin si Hong. Pagdating ng mga pulis, sasabihin ni Muji ang lahat ng sikreto Hisang. Pero kumanta siya, hindi nagpanik dahil nakita niya sa camera ang video ng krimen ni Ji. Kung si Wan sa dalawa ay maaaresto, mahihirapan ang isa pa na mamuhay ng mapayapa. Maya-maya, itinulak ni Guan ang pinto at pumasok. Ang bumungad sa kanyang mga mata ay ang imahe ng isang pagod na Muji, at kumanta ito na may mga sugat sa mukha. Kumanta siya, ngumiti, nang nahihiyang, at sinabing ang dalawa ay may pagtatalo tungkol sa presyo ng alahas. Medyo nag-usap sila. Pero medyo sobra na, Muj, hindi naglakas loob na magbunyag ng kahit ano. Pagkatapos noon, dinala si Muji sa istasyon ng pulisya para magbigay ng pahayag. Hinayaan siyang pakinggan ng pulisya ang voicemail ni Gil doon. Di nagtagal,
binanggit ni Gil ang pangalan, agad na itinanggi ni Han Soo-muji na may alam siyang sino mang nagngangalang Han Soo-gwan na kailangang hanapin ang asawa ni Son Gil para maimbestigahan pa. Kinumpirma ng asawang babae na ang pumatay sa kanyang asawa ay si Han Soo. Dahil palagi itong tumatawag sa kalagitnaan ng gabi para takutin ang kanyang asawa. 2 beses na nabanggit ang pangalang ito, kaya naghinala si Ji-won. Nakunan ng kamera sa labas ng restoran ang gabi ng insidente. Nakasuot ng kapote ang sospek at sumakay ng taxi. Kaya ipinatawag ang driver ng taxi, ngunit wala siyang anumang maibunyag dahil nagmamaneho siya tuwing may customer, hindi rin niya kinakausap ang customer. Pagkatapos noon, bumalik si Muji sa opisina ng editorial. Agad na lumapit ang punong editor upang magtanong. Umaasa siyang gagawin iyon ni Muji. Mamuhunan sa kasong ito upang makapagsulat ng isang kawili-wiling artikulo. Ilang araw nang nakakulong si Muji at dahil kakaganap lang ng pagpatay sa Chinese restaurant, natatakot siyang baka may kinalaman ito kay Hong. Sinabi ni Muji na wala siya sa mood magsulat ng artikulo ngayon, ngunit nang sabihin ng editor-in-chief na ang oras ng pagpatay ay bandang 3:00 ng umaga, agad na napagtanto ni Muji ang mahalagang punto noong oras na iyon, ang sinabi niya ay malinaw na nasa silong kasama si Muji. Kaya tiyak na hindi si Muji ang mamamatay tao. Muling lumitaw ang propesyonal na likas na ugali ni Mujin. Tumakbo si Mujin para hanapin, kumanta siya para mag-alok na makipagtulungan sa paghuli sa mamamatay tao. Di nagtagal, gusto ni Gil ng eksklusibong balita, ngunit hindi interesado si Muji. Di nagtagal, sinabi ni Gil na napansin na ng pulisya ang dating pangalan ni Muji. Kung hindi nila agad mahahanap ang mamamatay tao, iimbestigahan siya. At aakoy ang sisi. Nag-aalala si Sang na mabubunyag ang kanyang nakaraan, kaya wala siyang ibang magawa kundi makipagtulungan. Di nagtagal, si Gil sa panig na ito, si Ji-won at ang kanyang mga kasamahan ay pumunta sa lumang lugar ng trabaho ni Hee-sang. Tinanong nila ang may-ari ng restaurant, isang lalaking nagngangalang Hee-sang ang nagdemanda sa kanyang amo, at sinabing walang ID card ang taong ito habang nagtatrabaho. Kaunti lang din ang sinabi ng taong ito, kaya hindi masyadong alam ng amo ang tungkol sa taong ito. Pagkatapos ay ibinuod ni Ji-won ang kanilang iniimbestigahan. Sa kasalukuyan, litrato lang ni Han Soo noong high school ang mayroon sila. Ang kanyang nakaraang buhay ay isang misteryo sa ibang pangyayari, binuksan ng matandang ito ang aparador sa likod ng aparador, isang lihim na silid sa loob kung saan naroon ay isang na nakahiga sa koma, at ang espesyal na bagay ay iyan ba ang inampon ng pamilyang ito? Kumanta siya mismo, ginagamit din ang pagkakakilanlan ng anak na walang malay. Kumanta siya, hindi umiyak o tumawa. Palagi siyang pinagmumultuhan ng kanyang masamang ama, ngunit ng araw na makilala ni Wan si Ji-won. Ang pagiging kasama ni Ji-won ay bigla siyang napangiti ng natural. Maging si Ji-won ay nagulat dito. Balik tayo sa pag-usad ng kaso, nag-imbestiga ang mga pulis. At nalaman niyang may ate pala si Han Soo at kasalukuyan itong nagtatrabaho bilang aktres. Pinuntahan siya ni Ji-won. Gayunpaman, nang magkita sila, prangkang sinabi ng dalaga na wala siyang alam tungkol sa kinaroroonan ng kanyang nakababatang kapatid. 18 taon nang pumupunta ang mga pulis para bisitahin siya dahil sa kanyang nakababatang kapatid, na siyang nagparamdam sa kanya ng matinding pagod. Bagamat walang kumpirmadong impormasyon, naglathala ang media ng impormasyon tungkol sa pagbabalik ng anak ng mamamatay tao. 18 taon na ang nakalilipas, isang matandang babae sa nayon ng Jeonju ang nakarinig ng balitang ito. Pagkatapos ay hinanap niya ang kanyang family album. Sa loob ay may larawan ang kasama ang kanyang asawa. Ang larawang ito ay aksidenteng nakuha ng isang kamag-anak ng matandang babae sa Seoul. Agad na nakipag-ugnayan ang matandang babae sa pulisya upang iulat na si Ji-won ang nakatanggap ng impormasyong ito. Kasabay nito, naroon din si Muji sa istasyon ng pulisya. Sinadya ni Muji na maliin ang ekspresyon ng mukha Hee-sang upang linlangan ang mga pulis. Gayunpaman, hindi sinasadyang narinig ni Mo Jae ang kasamahan ni Ji-won na nagsasalita tungkol sa matandang babaeng saksi. Labis na kinabahan si Mujin dahil sa balitang ito. Agad na tumawag si Mujin, at agad siyang kumanta. Kailangan na nilang dalawa na bumalik kay Jeonju para makipagkita sa matandang babae bago pa nito maibigay ang litrato sa mga pulis. Kaya dali-dali nilang hinanap ang matandang babae dahil ito ang kanilang dating bayan.
Kumanta siya at mas pamilyar kay Muji ang paraan ng pagbabalik sa dating nayon. Nagdulot ito ng labis na pagkailang sa kanyang sang. Ang lugar na ito ay isang multo para sa kanya dahil ang kanyang sang ay kilala bilang anak ng isang mamamatay tao. Tinatrato siya na parang demonyo ng mga taga-nayon. Nagdaos pa sila ng exorcism para sa kanya. Nagmaneho sila hanggang sa magdamag. Mabuti na lang at nauna pa silang nakarating sa bahay ng matandang babae kay Jiwan. Nakaisip ng plano si Muji. Papasok si Mudge para linlanggan ang matandang babae habang kumakanta ito, at hahanap ng pagkakataong palihim na agawin ang litrato. Gayunpaman, lahat ng plano ay nagkagulo. Pagpasok ni Mudge, nadatnan niya ang matandang babae na nakatali sa lupa ng ibang tao. Natarante si Mudge at sinubukang tanggalin ang tali nito, ngunit biglang nawalan ng malay si Mudge dahil sa isang taong hindi niya kilala. Nagtago siya sa isang maliit na silid, naghihintay ng senyales mula sa kanyang mga kasabwat. Biglang may lumabas na kain na hinalang tao mula sa bahay, agad siyang kumanta. Sumugod palabas para kontrolin siya. Matapos ang ilang sandaling pagpupumiglas, bigla niya itong itinulak sa isang puno para habarin ang kanyang maskara. Siya ang driver. Sa oras na ito, dumating na ang mga pulis sa bakuran ng matandang babae. Nagtanong ang driver, at pinayagan niya itong umalis. Kung gusto ni Sang na magpakuha ng litrato, magkita sila sa pinakamalapit na motel pagkalipas ng isang oras. Pagkatapos ay itinulak ng driver si Hung palayo at tumakbo palayo bago pa man ito makatakas. Natuklasan siya ni Guan. Sumigaw siya ng malakas, na ikinagulat ni Hung at hindi nagulat. Maglakas loob na bumalik. Kung natuklasan na niya si Sing ngayon, hindi niya maipaliwanag. Kahit anong pilit niya, kumanta pa rin siya. Dali-daling tumakbo palayo. Mabilis din siyang hinabol ng babae ng matagal. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kalakas ang pisikal na lakas ng kanyang asawa. Kumanta siya, nagtago sa bodega, ngunit mahigpit pa rin siyang sinusundan ng babae. Ginamit ni Jiwan ang liwanag mula sa flashlight ng kanyang telepono upang maghanap sa dilim. Sinamantalahisang ang kanyang kawalan ng atensyon upang takpan ang kanyang ulo ng itim. Nagpumigla si Bagwan at Nontog ang mga istant. Nahulog ang mga kahon na nasa mataas. Kumanta siya, ginamit ang kanyang katawan upang suluhin ang matigas na bagay na nahulog sa kanyang asawa. Pagkatapos ay kumanta siya, ginamit ang poses nito upang pinosisan siya. Pagkatapos niyang kumanta at tumakbo palayo, tumakbo palapit ang kasamahan niya. Sinabi ng kasamahan na sinabi ng matandang babae na isang lalaking nakamaskara ang kumuha ng litrato at pinagbantaan niya itong sabihin kung sino ang susunod niyang kasunod. Narinig niya ang impormasyong ito. Sigurado si Guan na hindi si Hanso ang pumatay, ngunit may ibang nagpapanggap sa kanya dahil sa ilang sama ng loob. Pagkatapos ay nagpasya si Guan na tipunin ang mga taga-nayon. Nagtanong siya kung mayroon pang ibang pumunta sa nayon para magtanong tungkol kay So. Bukod sa mga pulis at mga reporter, agad nilang sinabi sa kanya na mayroon ding driver ng taxi. Totoo nga, kinasusuklaman ng driver na ito si Hanso dahil ang kanyang asawa ay pinatay ng ama ni Hanso. Ngunit hindi pa rin mahanap ng mga pulis ang bangkay nito. May puot sa puso ang driver, kaya ginaya niya si Hanso, ang driver na pumatay kay Sunil para sisihin si Hanso. Noong huling beses na pinayagan ang driver na pumunta sa istasyon ng pulisya para magbigay ng pahayag, palihim siyang naglagay ng listening device doon. Doon niya nalaman na itinago ng matandang babae ang litrato ni Hans at gusto pala nitong mauna sa mga pulis. Inakala ng driver na siya ang anak ng mamamatay tao, kaya siya ay kumanta, para malaman kung saan nakatago ang bangkay ng kanyang asawa sa oras na ito. Siya ay kumanta, nakarating na sa bahay tuluyan at naghintay ng ilang sandali. Pagkatapos ay nagmaneho ang driver. Nang oras na iyon, ang investigador ay kumuha ng ebidensya sa pinangyarihan. Binigyan ng taong ito si Guan ng isang pamilyar na relo. Ang pangalan sa strap ay sa kanyang asawa. Aksidente itong nahulog habang nag-aaway sa bodega. Tiningnan ni Guan ang ebidensya at labis na nalito. Kumanta siya, dahan-daang lumapit sa driver. Parehong malamig ang kanilang mga mata. Nagtanong ang driver, kumanta siya para makapasok sa kotse. Pagkatapos ay itinaas niya ang isang litrato at nagtanong, kumanta siya kung mayroon siyang anak na babae o lalaki dahil ginalaw ng driver ang pamilya ni Sang. Sa sobrang galit ni Sang, pinunit niya ang litrato.
May mga piraso siyang binalaan na huwag niyang iisiping saktan ang pamilya ni Sang. Iginiit ni Sang na wala siyang kinalaman sa kanyang mamamatay taong ama, kaya hindi rin niya alam kung nasaan ang bangkay ng asawa ng driver. Hindi naniwala ang driver sa sinabi ni Sang, kaya nang hindi siya makapag-isip, binigyan siya ng droga ng driver. Kumanta siya, sinubukang umiwas sa gilid, at sinaksak ang driver gamit ang isang piraso ng salamin. Kumanta siya, pagkatapos ay binuksan ang pinto ng kotse at tumakbo palayo. Unti-unting umepekto ang pampamanhid. Kumanta siya, sinubukang lumapit sa apoy para sirain ang litrato. Sumunod ang driver at sinunggaban si Hong. Ang driver muli, droga, lumaban si Hong linggo-linggo at nakoma. Sa wakas ay kinaladkad palayo ng driver si Hong. Nakita ng kasera ang eksenang ito pabalik kay Ji-wan. Nagpasya siyang itago ang ebidensya mula sa kanyang asawa. Sinabi niya na isang oras na niya naiwan ang isang tauhan, at iniulat na nakita ng isang kasera ang driver na sinasaktan ang isang customer. Kaya kinailangan ni Ji-wan at ng kanyang mga kasamahan na lumipat doon habang papunta. Hindi makapag-concentrate si Gwan. Nagtataka siya kung bakit nahulog ang relo ng kanyang asawa sa bodega kung saan siya nagpumiglas ni Hanso. Naguluhan si Gwan dahil dito. Natagpuan ng mga pulis ang lokasyon ng taxi na minamaneho ng driver. Agad na pinuntahan ni Gwan ang sospek at agad na dinakip ng mga kasamahan niya. Una nilang pinuntahan ang sospek, at dito niya natuklasan ang telepono ng kanyang asawa sa lupa. Tumutunog pa rin ang telepono. Kaya ang biktima na kinuha ng driver ay ang kanyang asawa. Ipinakita ni Ji-wan sa kasero ang isang larawan niya na kumakanta. Agad na kinumpirma ng kasero na kinaladkad siya. Dahil sa sobrang lalim ng pagkakahawak niya, hindi na nakapagpaliban pa ang driver. Sumakay si Ji-wan sa kotse para habulin. Pagkatapos ng kriminal, tinapakan niya ang gasolinahan at pinatakbo palayo. Sa wakas, tumatakbo na siya kasabay niya. Sa pagkakataong ito, natuklasan ng driver na sinusundan siya ng mga pulis. Sinadya niyang lumihis para pigilan ang pagdaan ng sasakyan ni Ji-wan. Pagkatapos ay hinagis niya ang isang matigas na bagay mula sa kanyang sasakyan na naging dahilan upang matarante si Ji-wan at mawalan ng kontrol sa manibela. Sa wakas, nabangga niya ang sasakyan sa isang tindahan sa tabi ng kalsada. Pagkatapos noon, tumakas ang driver nang mawala ang pampamanhid. Umalis siya at kumanta. Unti-unting nagkamalay. Kumanta siya, at natagpuan ang sarili na nakatali sa swimming pool. Kumanta siya, paulit-ulit na sinasabi na hindi niya alam kung nasaan ang bangkay ng asawa ng driver, ngunit hindi makapaniwala ang driver na kumanta siya. Kumanta siya, at hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Kumanta siya, inamin na katulad siya ng kanyang masamang ama. Kumanta siya, palaging pinagmumultuhan ng isang masamang espiritu na walang emosyon at itinatago ang lahat sa kanyang sarili. Sinaksak ng baliw na driver. Kumanta siya sa braso, nagsimulang umagos ang sariwang dugo. Sinabi ng driver na sasaksakin niya si Hong ng paulit-ulit hanggang sa kumanta siya, sabihin sa kanya kung saan nakatago ang kanyang asawa. Sarkastikong sinabi rin niya na kahit walang emosyon ang pagkanta niya, nakakaramdam pa rin siya ng sakit. Yumuko siya palapit sa tainga ni Sang, balak sanang mamulong, pero bigla niyang kinagat ang tainga niya. Nang kumanta siya, nandoon pa rin ang tainga ng driver, pero ang sugat ay tumama. Damyugaw ng husto na nagdulot ng sakit sa kanya. Lalong lumaki ang kanyang puot. Binawahan ng driver ang swimming pool na ibinigay niya. Sa huling pagkakataon niya para malaman kung saan nakalibing ang kanyang asawa, ngunit wala siyang magawa. Nagalit ang driver dahil nang dukutin ang kanyang asawa, may nakakita sa kanya na inilagay sa kotse ng kanyang ama. Gayunpaman, nang arestuhin ng pulisya ang ama Hisang, mabilis siyang pinalaya dahil nagpatotoo ang kanyang ama na kasama niya ang kanyang ama noong 2 AM ng umagang iyon. Gayunpaman, ayaw pa ring maniwala ng driver. Dahil mayroon siyang sariling ebidensya, na siyang hugis isdang keychain ng kanyang asawa. Di nagtagal ay sinabi ni Gil sa driver na ang kanyang asawa ay mayroon ding katulad na keychain na naririnig. Sandali siyang nagulat dahil ito ay isang maswerteng regalo na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid na babae sa libing ng kanyang ama. Umabot na sa dibdib ng anak niya ang tubig, pero kumakanta pa rin siya. Hindi pa rin niya maipaliwanag kung bakit nasa kapatid niya ang mga gamit ng asawa ng driver. Sinabi ng driver na labis siyang nasasaktan kaya't nababaliw siya.
Sa tuwing nami-miss niya ang asawa niya. Ngayon, gusto na lang niyang hanapin ang bangkay nito. Umabot na sa mukha ng anak niya ang tubig. Nagmakaawa ang driver sa anak niya na sabihin sa kanya kung saan nakatago ang asawa niya, pero hindi niya pinansin ang pagtanggi ng anak niya. Hinayaan ng driver na mawala ng hininga si Hisang at unti-unting nalunod. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.